Mr. Silent Channel. Please like, share and subscribe. Kabanata 721 hanggang 730. Ang Land of Crashing. 0721. Teka, makinig ka sa tawag ng hangin, makinig sa bumubulusok na tagsibol, tingnan mo ang mga pagbabago ng sinaunang panahon, higop ang kakanyahan ng lupa. Ang sirang lupain, milyon-milyong mga batong hayop. Ang mga tauhan ni Olsies ay nakasandal sa lupa, sa isang iglap, ang hindi mabilang na mga bato sa ilalim ng buong Tianqing ay nagsimulang gumalaw. Ang tunog ng Dagandong ay walang katapusan, ang mga bato ay tila may buhay, at ang lahat ng uri ng mga mineral ay nagsimulang magtipon, na nagiging mabangis na mga hayop. Ang ilan ay kasing laki ng mga higanteng elepante, habang ang iba naman ay hugis cheetah, tumatalon at tumatalon mula sa mga pader na bato, o umaangat sa lupa. Sa isang kisap mata, daan-daang mga halimaw na bato ang lumitaw sa lahat ng direksyon, na parabang ang mga grotto ay naging pino, nagmamadali patungo kina Ye Fan at Xiao Ziner. Ang isang makapangyarihang mago ay isang hukbo. Ang makita ang eksena sa harap ko ay mas nagpapatunay sa pangungusap na ito. Si Ye Fan at Xiao Ziner ay agad na nahulog sa paligid ng mga batong hayop. Ang mga hayop na bato ay patuloy na gumagalaw at nagbabanggaan, at hindi nila alam kung ano ang duwag. Sinunod nila ang panawagan at ginamit ang matipuno at mabibigat nilang katawan para marahas na salakayin ang dalawang maliliit na tao. Kung iilan man o isang dosina, ayos lang, ngunit sa Tianqing ito, may daan-daang mga hayop na bato na hindi mabilang. Sinuntok at sinipa ni Ye Fan. Bagamat mabangis ang mga batong hayop na ito, ang lakas ni Ye Fan ay talagang hindi paglalaro ng bata. Bawat kamao at pagsipa ay maaaring magkapira-piraso ang mga batong hayop na ito. Gayunpaman, ang mga batong hayop na ito ay umaasa sa mga mahiwagang elemento upang lumitaw, kahit na sila ay nasira, sila ay muling mag-aayos kaagad pagkatapos ng landing, maging isa pang batong hayop, at muling aatake. Oo, hindi mo matatapos ang pagpatay sa kanila. Napagtanto ni Ye Fan na ang dahilan kung bakit kailangang kantahin ang magic na ito ay may katuturan, talagang hindi ito isang ordinaryong healing. Kung ito ay isang ordinaryong sinaunang mandirigma, natatakot ako na ang mga batong ito ay maaaring durugan hanggang sa mamatay, lalo pa kung maubos ng ganito. Sa lahat ng direksyon, imposibleng makita kung nasaan si Xiao Ziner, tanging si Feng Yan lang ang patuloy na tumataas at bumababa. Tumalon lang si Ye Fan, nagnanais na tumakas mula sa pagkubkob ng mga batong halimaw na ito, kunin ang buhay ni Naulises, patayin ang caster, at natural na titigil ang mahika. Ngunit pagdating pa lang niya, nakita niyang may pumipigil sa kanya, dahilan para bumagal ang kilos ni Ye Fan. Ito ay. Tumingin sa ibaba si Ye Fan at nalaman na marami nang namamatay sa lupa sa isang punto. Ang necromancer na si Yemo ay nakatayo sa malayo, at binuksan ang isang soul-gathering urn sa kanyang kamay. Ang maliit na itim na kulay abo na sisidlan, ang mga kaluluwa ng mga patay ay patuloy na lumilipad palabas dito. Ito ang lahat ng mga undead na hinigop niya mula sa larangan ng digmaan o lugar ng sakuna. Sa pamamagitan ng magic refining, siya ay naging isang ethereal warrior na lahat ay sumusunod sa kanyang mga utos. Hindi mabilang na undead ang pumagitna sa pagitan ng mga batong hayop na ito, na nananatili sa ilalim ni Ye Fan at Xiao Ziner. Iniunat ang kanilang mga braso at kinaladkad si Ye Fan at ang kanilang mga katawan sa isang punto kung saan mahirap para sa kanila na kumilos ng mabilis. Nang malapit nang bumangon si Ye Fan, kinaladkad siya sa lupa at hindi na makabangon muli. Ang dalawang batong hayop sa tuktok, tulad ng tuktok ng Mount Tai, ay bumagsak patungo kay Ye Fan. Si Ye Fan ay nagpadyak lang sa lupa at nagwagayway ng kamao sa kanyang likod, pinagdurog-durog ang dalawang batong hayop. Xiao Ziner. Tunawin sila. Sigaw ni Ye Fan habang sinasamantala ang oras. Sa temperatura ni Feng Yan, naniniwala si Ye Fan na hanggat hindi sinasadya ni Xiao Ziner ang sarili, hindi dapat mahirap tunawin ang mga batong hayop na ito. Ang susi ay ang Phoenix Flames ay umabot sa Yang, na maaaring sirain ang mga Yin Spirit na ito at ikalat ang Death Chi. Hindi mo na ako kailangang turuan. Nabulabog din si Xiao Ziner ng mga batong hayop. Sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay tila nakasindi ng gininto ang apoy, at ang apoy ng Phoenix sa buong katawan niya ay biglang sumibol, tulad ng isang gintong araw na papasikat na mula sa ilalim ng Tianqing. Tumaas. Nagsusunog ng dugo ang Phoenix. Ang apoy ng Phoenix ay parang isang nagniningas na hayop, patuloy na lumalawak, nilalamon ang mga hayop na bato sa lahat ng direksyon. Sa pagharap sa napakalakas na Feng Yan, nagulat sina Olsies at Yemo, ngunit hindi sila nawala ng kamalayan sa pakikipaglaban. Ikanaway ni Olsies ang kanyang mga tauhan, patuloy na nagpapadala ng magic power, at ang mga magic ripples ay kumalat ng sunod-sunod. Ang mga hayop na bato ay mabilis na naging lava, ngunit dahil sa mahika, sinubukan pa rin itong bumuo ng mga halimaw na lava. Ngunit tiyak na hindi papayag si Ye Fan na mangyari ang ganoong bagay. Sinasamantala ang agwat sa pagitan ni Feng Yan na nag-aalis ng enerhiya ng kamatayan, nakita rin ni Ye Fan ang mga figure ni na Olsies at Yemo na mahigit 100 metro ang layo. Nang makita ito,
Alam ni Yemo na hindi maganda ang sitwasyon, kaya dali-dali niyang inalis ang urn na nagtitipon ng kaluluwa, pumalakpak ang isang kamay sa lupa, at bumulong ng mga salita. Pagkaraan ng ilang segundo, ilang malalaking puppet na may 3 o 4 na metrong taas na mudstone, na napapalibutan ng patay na enerhiya, ang tumayo sa harapan nila. Ihaharang ko ito. Bilasan mo at mag-spell. Sabi ni Yemo kay Ulysses sa likod niya. Nang makita ito, ipagpapatuloy na sana ni Ulysses ang mga spell, ngunit nalaman niyang hindi maganda ang sitwasyon. Mag-ingat ka. Habang nagsasalita siya, tumalon si Yefan sa hangin, itinuro ng kanyang kamay ang espada, at bigla siyang hamampos ng espada patungo sa posisyon kung saan nakatayo si Yemo. Isang sword intent na gumamit ng kapangyarihan ng langit at lupa para saksakin ang malalim na kahulugan ng espada, pinunit ang hangin, at dumiretso sa ulo ng Night Demon. Bagamat nakatayo sa harap ni Yefan ang dalawang higanteng mudstone puppet, nailok na ni Yefan ang target. Ang espadang ito ay tumusok at hindi man lang umiwas, at kinuha ang mga kilay ni Yemo. Paft! Sa dalawang boses, ang puppet na batong putik ay direktang tinusok, ngunit ang layunin ng espada ay nanatiling walang tigil. Paft! Ang ikatlong mahinang tunog, ang layunin ng espada ay tumagos na sa puting bone mask sa ulo ni Yemo, at isang pulang linya ng dugo ang lumipad, at ang marangal na hukom noong unang panahon ay nawalan na ng sigla. Kinilig naman si Ulysses na nasa likod. Hindi niya maintindihan kung paano ito ginawa ni Yefan. Alam na kayang pumatay ng mga tao si Yefan mula sa malayo, hindi sila magiging pabaya sa pag-iisip na maaaring magkaroon ng epekto ang ganoong taktika. Kahit si Xiao Ziner ay nakita ang sword intent ni Yefan sa unang pagkakataon. Nararamdaman niya na ito ay isang malakas na puwersa sa pagitan ng langit at lupa. Hindi niya maiwasang magulat na may ganoong kamay si Yefan. Damn Lucifer, traidor ka. Mamamatay ka. Sigaw ni Ulysses, tinawag ang isang bungkus ng mga baging para harangin ang kanyang harapan at likod, tumalikod at tumakbo patungo sa isang helicopter. Nang makita siyang tumakas, sumimangot si Yefan, ngunit hindi nagmamadaling humabol. Gayunpaman, labis na hindi nasisiyahan si Xiao Ziner kay Yefan na sinamantala lang ang pagkakataong patayin si Yemo. Siya ang nagwasak ng mahika, kaya bakit ninakaw ni Yefan ang ulo? Hindi ba parang talo siya sa lalaking ito? Huwag mong subukang tumakbo. Hindi pa kakawalan ni Xiao Ziner si Ulysses sa sandaling ito, kailangan niyang pumatay ng isa-isa. Isang puting apoy ang nagliyab sa likod nito, at ito ay si Hong Ho Wing. Biglang bumilis ang figure at dumiretso sa Ulysses. Huwag kang lalapit. Gusto siyang pigilan ni Yefan, ngunit huli na ang lahat, at tumanggi ang pangunahing babae na makinig sa kanya. Masyadong mabilis ang mga pakpak ni Xiao Ziner, at sa isang kisap mata ay papalapit na sila sa likod ni Ulysses. Sa sandaling ito, isang masamang ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Ulysses, at ang mga tauhan ay nasa lupa. Boom! Ang isang malaking bilang ng mga pinong bato sa lupa ay lumipad, at isang kulay abo puting liwanag ang lumipad sa lupa. Isa itong magic circle na na-activate. Kabanata 0722 Old Love. 0722 Kailan? Nakita ni Yefan ang eksenang ito, alam niyang tama ang kanyang hula. Kahit nalalabas si Ulysses sa hukay, maaari siyang gumamit ng mahika para makatakas. Halatang hindi makatwiran para magpalipad siya ng helicopter. Kung gayon, ang tanging dahilan para gawin niya ito ay upang himukin silang maghabol. Matagal nang naiset up ang well-hidden magic circle na ito, at halatang mamamatay ito sa kritikal na sandali. Napagtanto ni Xiao Ziner na nang siya ay nahuli sa bitag, huli na ang lahat, kaya't nakayuko lamang siya, sinusubukang sunugin ng direkta si Ulysses gamit ang apoy ng Phoenix. Gayunpaman, sa hindi malamang dahilan, biglang nawala ang figure ni Xiao Ziner sa harap ng kanyang mga mata. Sumunod ng mabuti, nakita ni Xiao Ziner na ang paligid ay ganap na natatakpan ng kulay abo, at hindi niya makita kung ano ang nangyayari sa labas. Napakunot ang noo niya, nag-aapoy ang apoy ng Phoenix sa kanyang mga kamay, at sumuntok siya, nalaman lamang na mabilis na namatay ang apoy ng Phoenix, at wala itong epekto. Ang lalong ikinabahala ni Xiao Ziner ay ang pakiramdam niya ay parang pagod na pagod ang kanyang katawan, at habang binitawan niya si Feng Yan, mas mabilis siyang napagod. Maaari lamang siyang magpatuloy sa paglalakad, ngunit malinaw na mayroon lamang isang maliit na lugar, gaano man si Xiao Ziner maglakad, hindi siya makakarating sa gilid. Mula sa labas, tila nawalan ng kaluluwa si Xiao Ziner. Sa gray-white magic circle na ito na mahigit 10 metro ang lapad, napapalibutan siya ng pader ng liwanag. Ang apoy ng Phoenix ay pinakawalan ng maraming beses, ngunit ang apoy ng Phoenix ay namamatay sa sandaling sila ay nag-apoy. Parang hindi gumagana. Pabalik-balik na naglakad si Xiao Ziner, na parabang naligaw siya ng landas. Bawat ilang hakbang, iikot niya ang kanyang ulo, at pagkatapos ay umiikot sa paggawa ng walang kwentang trabaho. Xiao Ziner. Miss Xiao. Si Yefan ay sumugod at sumigaw ng ilang beses mula sa labas ng magic circle, ngunit hindi siya narinig ni Xiao Ziner at hindi tumugon.
Hindi nang ahas si Yefan na pumasok na lang ng ganito, hindi pa banggitin kung maaari siyang pumasok o hindi. Kapag nakapasok na rin siya, malaki ang posibilidad na matrap silang dalawa, kaya natural na hindi siya maaaring makipagsapalaran. Si Osis ay lumabas na sa Magic Circle sa oras na ito, at buong pagmamalaki na sinabi, Lucifer, huwag kang sumigaw, kahit na siya ay isang babaeng phoenix, huwag isipin ang tungkol dito kapag siya ay pumasok sa Magic Circle na ito. Mataimtim na sinabi ni Yefan, kahit anong klaseng spell ka, sa tingin mo ba makakatakas ka ng ganito? Haha! Lucifer, napakawalang muwang mo, bakit ako tatakas? Ikaw ang dapat mag-isip na tumakas. Tama. Napangiti si Osis. Sumimangot si Yefan at biglang napansin na may mabilis na papalapit na may ginaw sa likod niya. Biglang umiwas si Yefan, at nakakita ng magic arrow na pinalamutian ng white gold magic elements, na halos tumama sa kanyang katawan. Sylvia. Lumingon si Yefan at nakita ang isang babaeng lumabas sa manipis na hangin na parang mula sa ripple ng hangin, ito ay ang White Queen Sylvia Somoulet. Si Sylvia ay nakasuot ng mahabang itim na nakabundle na damit, na nagbabalangkas sa kanyang balingkinitan, at nakalugay din ang kanyang maputlang gininto ang buhok. Kung ikukumpara sa dating marangal at banal na ugali, si Sylvia ay medyo mas kaakit-akit at mayabang. Lucifer, bakit hindi mo ako tinawag na Shinyang? Ang pagtingin mo sa akin ngayon ay hindi masyadong pala kaibigan, humajijek si Sylvia. Ngumisi si Yefan, ang isang babae na palihim na umatake sa akin mula sa likuran ay hindi ko asawa, kahit alam kong ikaw at ang Shearer Society ay dapat may kinalaman dito, ngunit. Kung ikaw ang Shearer King, marami akong maiisip na bagay. Ha. Itinaas ni Sylvia ang kanyang ulo at ngumiti, sa tingin mo ba ako ang Shearer King? Masyado mong iniisip, ang Shearer Society ay isang teroristang organisasyon lamang na maaaring isakripisyo anumang oras, paano ko ipagsapalaran ang pagiging Shearer King? Sakripisyo anumang oras. Malinaw na sinabi ni Yefan, mukhang ginagamit mo lang si Shearer bilang isang disguise para mapadali ang iyong pagnanakaw. Pabirong sinabi ni Sylvia, Lucifer, may oras ka pa ba para asikasuhin ito? Muntik mo nang sirain ang magagandang bagay ko sa Europe, at sa pagkakataong ito ay sumama ako sa Dragon Soul, at muntik ko nang masira ang plano ko sa Phoenix Girl. Tama ang ginawa mo sa akin, hindi mo talaga sinasabi sa akin ang mga dating nararamdaman. Noong iniwan ko ang mga matatanda, hindi mo man lang naisip ang tungkol sa lumang pag-ibig sa pagtugi sa akin at sa aking mga kapatid. Magkano ang halaga ng lumang pag-ibig sa mundo sa ilalim ng lupa? Nagkibit balikat si Yefan. Pinaglaruan ni Sylvia ang panlasa, nais kong bigyan ka ng isang hakbang at hayaan kang pumunta sa aming tabi. Kung tutusin, lagi kong itinatangi ang mga talento, ngunit sayang. Mukhang hindi mo ito binibili. Lucifer, isa na lang ang natitira mo ngayon. Ang mga tao ng Dragon Soul ay hindi bababa sa 10-10 kilometro ang layo, sa palagay mo kaya mo akong talunin at makipagsanib puwersa kay Osis. Sinulyapan ni Yefan si Xiao Zinner sa Magic Circle na katabi niya, hindi ako nag-iisa, guys hindi mabitag ng Magic Circle na ito ang babaeng Phoenix. Inosente. Ito ang Illusory Secluded Realm, na inayos namin ni Yemo. Pagkapasok, ang nakulong na tao ay magkakaroon ng mga guni-guni, na parang nakulong sa isang walang hangganang mundo. Lahat ng kanilang mga paghatol ay magiging bias. Sila. Isipin na sila ay naglalakad sa isang tuwid na linya, ngunit sila ay lumiliko. Iniisip nila na inilabas na nila ang kanilang tunay na chi, ngunit hindi nila ito inilabas. Ang mga tao ay parang may pagka-retarded, at ayaw pang lumabas. Tumawa ng masama si Lysis. Tahimik na sinabi ni Yefan, ikaw at si Yemo na magkasama ay maaaring hindi makalaban ng isang babaeng Phoenix. Hindi ako naniniwala na ang iyong Magic Circle ay maaaring maging napakalakas. Minamaliit mo ang lakas ng babaeng Phoenix, at ang mga pagsisikap na ginawa niya sa kanyang pagsasanay. Ay hindi kung ano ang maiisip mo. Dapat kaya niyang lumabas ng mag-isa. Mukhang puno ka ng blind confidence sa Phoenix Girl. Kinaikit ni Sylvia ang kanyang mga mata, sa tingin mo, bago siya lumabas, maaari mo bang pigilan ang pagsasama-sama nating dalawa? Napabuntong hininga si Yefan, kakadala lang ni Prinsipe Oborak ng isang grupo ng mga piling lahi ng dugo, sinasadya mong itago ang iyong mukha, gusto mo lang patayin si Oborak sa pamamagitan ng palihim na pag-atake. Sylvia, kahit na hindi ko alam ang tiyak na antas ng iyong lakas, ngunit wala kang puso ng isang malakas na tao, gagawin mo lamang ang mga bagay na ito sa dilim. Kung ito ay sa lihim na itinatag ang Shearer Society para idisenyo at makuha ang chairman ng State Association, o kahit na pumunta sa Sia Kingdom para manghuli ng mga kayamanan, hindi ka ng ahas na gumamit ng marangal. Takot ka sa mga hamon, takot ka sa kamatayan, mas gugustuhin mong panuurin si Yemo na papatayin ko kaysa ipakita mo ang iyong mukha ng maaga, at kailangan mong hintayin ang babaeng Phoenix na pumasok sa Magic Circle para lumabas para umatake, hindi ka naman qualified na maging kalaban ko. Narinig ni Sylvia ang mga salitang ito, ang kanyang mukha ay naging mas malungkot,
at ang kanyang mga mata ay naging mas malupit, ganap na naiiba mula sa orihinal na banal na imahe. Manahimik ka. Traidor ka. Huwag mong isipin na may kukumpara ka talaga sa akin Sylvia sa top 10 legends. Ako ay isang disipulo ng dakilang hari ng Dharma. Isang hamak na buhay na maswerteng nakaligtas. Dahil napakamangmang mo, ngayon ay ipaunawa ko sa iyo kung gaano kakawalang halaga sa harap ng ganap na makapangyarihang mahika. Bago siya. Pagkatapos magsalita, nakaramdam si Sylvia ng enerhiya sa buong katawan. Ang makapangyarihang dark magic element, tulad ng isang itim na apoy ng impyerno, ay biglang lumabas sa katawan ni Sylvia. Sa isang iglap, nalanta ang mga halaman sa paligid ng kanyang katawan, at isang aura na mas nakakatakot kaysa sa patay na aura ang pumuno sa hangin. Kabanata 0723 Espada at Salamangka. 0723. Kahit na si Yefan ay hindi isang salamangkero, masasabi niya sa isang sulyap na ito ay tiyak na hindi white magic, lalo pa ang magic power na maaaring ilabas ng holy healing magic. Ang Sylvia na ito, na naging isang alamat na may healing magic, ay may hawak na titulong White Queen, ngunit hindi niya inaasahan na ang isang napakalakas na dark magic ay nakatago sa kanyang katawan. Napakita mo na ba sa wakas ang tunay mong mukha? Nakatutok si Yefan. Simula nang ibunyag ni Sylvia ang kanyang trump card, tiyak na naramdaman ni Sylvia na mapapatay niya ito ng may katiyakan, kaya nagsimula siyang magbunyag ng katotohanan ng walang anumang pag-aalala. Pagkakakilanlan. At hindi niya nakalimutan na may isa pang Ulysses na nakatitig sa kanya sa likod niya. Ngayon ang araw ng pagbagsak ng Hell King at ng Phoenix Girl. Tingnan mo kung ano ang totoong magic bago ka mamatay. Si Sylvia ay tila may libu-libong itim na galami sa ilalim ng kanyang mga paa, at diretsyo niyang inilalayan ang kanyang katawan. Bumangon sa taas na 4 o 5 metro sa gitna ng hangin. Matapos mabilis na mag-sketch ng 6 na puntos na bituin sa hangin gamit ang isang kamay, isang itim at lila na magic circle ang kumislap. Obsidian Star. Biglang lumawak ang magic circle, parang isang sulyap sa isang pader ng kawalan ng laman na 7 o 8 metro ang lapad. Hindi mabilang na mga black magic arrow ang bumulwak mula sa dingding, siksik na parang balang, at binomba ang Yefan ng labis. Umatras si Yefan para iwasan ang alon ng opens iba na ito, ngunit nalaman na ginagalaw ni Sylvia ang magic circle at patuloy na sumusubaybay, at hindi pa rin maiiwasan ang malakas na ulan ng mga magic arrow. Boom! Ang pambobomba ay parang carpet, at ang marahas na dark magic ay parang baha. Matapos ang ilang mga bangkay sa lupa ay nabura ng mahiwagang kapangyarihang ito, mabilis silang nalanta, na parabang sila ay naubos ng laman at dugo. Sumabog ang katawan ni Yefan na may hindi mabilang na mga durog na bato at lumilipad na mga labi. Bagamat mabilis ang kanyang takbo, nasakop nito ang isang napakalaking lugar, at ang kanyang mga braso at binti ay hinimas. Sa sandaling mahawakan siya, nalaman ni Yefan na may mga bakas na may iwan sa ibabaw ng kanyang katawan, na parabang nalaglag ang isang layer ng patay na balat, at mabilis na namatay ang mga sel. Mahirap isipin na si Sylvia, na sikat sa healing magic, ay nagsumite ng mamamatay tao na magic para tanggalin ang kanyang sigla ng napakalupit. Mabilis na kumilos si Yefan, naghahanap ng pagkakataong makabawi, ngunit hinahabol siya ni Sylvia, at may malawak na pananaw sa hangin, buong-buo siyang nagbabantay laban kay Yefan. Si Ulysses ay hindi rin idle, patuloy na minamanipula ang napakalason ng mga baging, pinipigilan ang mga galaw ni Yefan, at ang kanyang koordinasyon ay napakahigpit. Lucifer. Ayaw mong maghanap ng mga pagkakataon. Hindi ko hahayaang gamitin mo ang daya niyan. Ngayon lang pinatay si Yemo. Isang pagkakataon para kay Fan na gamitin ang kanyang sword intent. Si Yefan ay tahimik, patuloy na nagpapaikot-ikot, tulad ng isang pool ng kalmadong tubig sa bukal, naghahanap ng mga pagkakataon habang iniisip ang mga diskarte sa pagharap. Sa wakas, sa pamamagitan ng parang ahas na posisyon sa pagitan ng dalawang bato, nakakita si Yefan ng isang puwang, at tinamaan si Sylvia gamit ang layunin ng espada. Inosente. Matagal nang napansin ni Sylvia ang kapintasan na ito, at iniwasan ito gamit ang isang kamay, at kasabay nito ay gumuhit ng magic circle gamit ang isang kamay, at mabilis na umawit. Ang kailaliman ng kasalanan, ang iskarlote na ilog ng dugo, hininga ng ligaw, purgatorio ay sumisipsip ng mga bahaghari. 12 ng itim na light ball ang nahulog sa lupa, at ang bawat light ball ay nabuksan sa 12 ng mga magic circle na kulay dugo. Ang mga guhitan ng kulay dugong galame ay nakaunat mula sa mga bilog na ito at nakaunat patungo kay Yefan. Hindi pa nakatagpo si Yefan ng gayong mahika. Matapos ang ilang sunod-sunod na pag-iwas, hindi na siya naiwasan, at nakapulupot sa kaliwang bukong-bukong ng isang galami. Bigla niyang naramdaman na bumaliktad ang daloy ng dugo sa katawan niya, para bang sipsipin palabas. Si Rao ay dahil sa pisikal na fitness ni Yefan, may ganoong kapansin-pansing kondisyon, makikita na ang karaniwang tao ay natatakot na kung siya ay mabigla, ang kanyang dugo ay mauubos. Si Yefan ay nagmamadaling humakbang, at pagkatapos makatapak sa lupa mula sa isang malaking butas, ang kanyang katawan ay pilit ding tumayo, nakawala mula sa isang galami.
Ngunit handa na si Sylvia, at gumuhit siya ng isa pang magic circle gamit ang kanyang kabilang kamay, naghihintay na tumalon si Yefan sa hangin. Mga masasamang hayop sa gabi, Tiansu o Minglei. A. Kumalat ang black magic formation sa gitna ng hangin, at sa panahon ng pag-ikot, nagtipon ang mga itim na electric current sa lahat ng direksyon, at isang malaking itim na electric light ang direktang tumakip kay Yefan. Hindi na makapaghintay si Yefan na mapag-alitan, masyadong mabilis ang spellcasting ni Sylvia, napakahirap niyang iwasan, lalo pat makalapit. Malinaw, maraming pinag-aralan ni Sylvia ang kanyang mga gawi sa pakikipaglaban bago siya inaway, at siya ay dumating na handa. Isang kulog ang direktang tumama kay Yefan, ang kanyang buong katawan ay tila nasunog sa apoy, ang katawan ni Yefan ay bumagsak ng husto sa lupa, ang kanyang balat ay puno ng sunog na amoy, at naglabas pa ng bulok na amoy. Ngunit sa katunayan, ang pag-asa lamang sa kanyang katawan, na kayang labanan ito, ay nagulat na si Sylvia. Lalong namutla ang mukha ni Yefan. Nang makita na ang ikalawang madilim na kulog ay malapit ng tamaan muli, nagngangalit si Yefan at tumakbo palabas ng lugar ng magic circle, kaya kinailangan niyang basagin ang ilang makamandag na galami-amo. Sa loob ng ilang sandali, ang pagkubkob kina Sylvia at Olsis ay nagparamdam kay Yefan na nabigla at nasa isang dilema. Lucifer, kahit gaano kakalakas, kaya kitang patayin. Ito ang kinahinatnan ng kayabangan mo. Mamamatay ka ngayon. Tawa ng tawa si Sylvia, habang nakaharap sa nasugatan na si Yefan ay nagpatawag muli ng hindi mabilang na black magic arrow, desperadong hinahabol sila. Kinagat ni Yefan ang kanyang mga ngipin at nakita na sila ni Sylvia ay mga 30 metro ang layo. Bigla siyang lumingon, hindi alintana ang magic arrow na umaatake sa kanya, bigla siyang naglaslas gamit ang isang braso, at ang layunin ng espada ay parang isang malaking invisible na espada. Pababa. Karamihan sa magic arrow rain ay nakakalat, ngunit marami pa rin ang nahulog kay Yefan. Ngunit kasabay nito, ang paglalas na layunin ng espada ni Yefan ay nahuli din si Sylvia, na nakalubog sa pagtugis, na hindi nakabantay. Paft! Pumutok ang dugo, at bagamat gumawa si Sylvia ng pagkilos sa pag-iwas, naputol pa rin ang isang kanang braso. Napasigaw si Sylvia sa matinis na sakit na tumatagos sa puso. Hindi rin maganda ang pakiramdam ni Yefan. Maraming patay na balat sa kanyang katawan, at maraming lugar ang madilim. Kasabay nito, mas lalong hamina ang kanyang katawan. Malinaw, ang black magic na ito ay may epekto ng pagnanakaw ng enerhiya ng mga tao, na siyang epekto rin ng pagpatay ng maraming black magic. Sinamantala ni Olysses sa likod ang pagkakataong ito para magpatawag ng bagyo, tumaob kay Yefan at lumipad palabas, tumama sa isang bato. Tinamaan si Yefan ng napakalakas kaya nabasag ang kanyang mga buto, ngunit nang makita ang bali ng braso ni Sylvia, sa wakas ay hindi niya kinain ang dalawang pag-atake na ito ng walang kabuluhan. Lucifer. Nakakatakot ang mukha ni Sylvia, at hindi na siya kasing ganda at galaw gaya ng dati, sa tingin mo, masasaktan ako nito. Biglang hinawakan ni Sylvia ang putol na braso at pinasok ito mula sa sugat sa braso, bumitaw ang black magic power, at pagkatapos ng mabilis na pagbalot sa putol na kamay, talagang gumaling muli ang putol na braso. Kabanata 0724. 0724. Nakita ni Yefan ang eksenang ito, at biglang lumubog ang kanyang puso. Bagamat napakabaliw ng black magic ng babaeng ito, makapangyarihan pa rin ang kanyang healing magic. Kaya niyang gamutin ang sarili niya kapag nasugatan siya. Ito ay tulad ng pagdadala ng isang nangungunang medikal na koponan anumang oras. Halos hindi maintindihan. I swear, hindi kita bibigyan ng pangalawang pagkakataon, ngayon lang ako nag-iingat. Kinagat ni Sylvia ang kanyang mga ngipin, at pagkatapos igalaw ang kanyang gumaling na braso, muli siyang bumaril, sa hindi inaasahang pagkakataon ay tumawag ng ilang magic circle mula mismo sa himpapawid. Bagamat ang mga itim na bilog na ito ay lumiit, 6 o 7 itim na kidlat ang nahulog sa isang iglap, na talagang naging abala kay Yefan sa pag-iwas, at ang hanay ng mga aktibidad ay unti-unting lumiliit. Kung kailangan lang ni Yefan na harapin si Sylvia, mayroon pa ring paraan para umatake sa isang ditor na paraan sa pamamagitan ng malayuang nagmamadaling pag-atake. Siyempre, kung may Shaoziner sa paligid, tulungan mo lang siyang i-drag ang isa sa dalawang kalaban, at malulutas ang labanan. Gayunpaman, ngayon siya ay nag-iisa. Si Ulysses, isang natural na salamangkero, ay hindi isang vegetarian. Palagi siyang gumagamit ng mga baging at hurricane magic para higpitan ang mga galaw ni Yefan. Sa isang panahon, si Yefan ay katumbas ng isang kaaway at dalawa, at natural na nahulog sa isang mahirap na labanan. Lucifer, kawalan ng pag-asa. Namamatay ka ngayon, nakikita ko kung gaano katagal ka makakatakas. Tumawa si Ulysses, papatayin ka namin na taksil ngayon at ipaghiganti si Yemo. Burol habang tinatawag ang itim na kulog, pabirong sinabi ni Weya, ang babaeng Phoenix na pumatay sa kaluluwa ng Dragon at Lucifer mula sa impyerno sa isang impyerno, nakakalungkot na ang labanan ngayon ay hindi maaaring ipahayag, kung hindi, ang reputasyon ng ating mga lumang pinuno ay mawawala muli. Ito ay mapapabuti ng husto. Boom! Tinamaan ng kulog si Yefan sa kanyang harapan, at sa loob ng 1 milimetro, umatras si Yefan at umiwas, at may malamig na pawis sa kanyang noo.
Sa gilid ng kanyang mga mata, sinulyapan niya si Xiao Ziner na nasa ilusyon na liblib na kaharian. Naka-crossleg na sa lupa ang dalaga at tila sumuko sa paglalakad pabalik-balik at gamit si Feng Yan. Minamaliit mo ang Phoenix Girl. Sa tingin mo ba ay talagang mabibitag siya ng magic formation na ito na parang magic? Nakangiting sabi ni Ye Fan. Oh, inaasahan mo pa rin na lalabas ang iyong mga kasama para tulungan ka. Lucifer, pangarapin natin ang iyong tagsibol at taglagas. Itinaas ni Sylvia ang kanyang kamay, at ang isang itim na bola ng enerhiya ay namuumula sa kanyang mga daliri, at ang bola ng enerhiya ay lumutang sa harap ng babae pagkatapos noon, isang itim na malalaser na sinag ang sumabog, at ang itim na sinag ay patuloy na lumawak, na naglulunsad ng isang bagong pag-atake patungo kay Ye Fan. Habang iniiwasan ni Ye Fan ang itim na enerhiyang ito, hindi may iwasang tamaan siya ng kulog, at sumakit ang kanyang katawan saglit, ngunit patuloy lang siyang lumaban. Sa pagharap sa lalong mabangis na opens iba, mabigkas lamang ni Ye Fan sa kanyang puso, Miss Xiao, bagamat masama ang ugali mo, dapat kang maging maaasahan sa mga kritikal na sandali. Kung hindi ka lalabas, buhay ko lang ang kaya kong ipaglaban. Pagkatapos ng labanan, ang kabisera ng lungsod, Lingyun Temple, ang sinaunang templo na napapalibutan ng mga berdeng pine at cypress, ay tahimik at kaaya-aya. Nakasuot ng pula, isang batang babae na mukhang 13 o 14 na taong gulang pa lamang ang nakaupo sa ilalim ng puno ng linden sa likod bahay ng sinaunang templo, na nakakross ang mga paa sa futon. Bagamat nagninilay-nilay ang dalaga, bahagyang kumunat ang noo ng pares ng heroic willow eyebrows, napaawang ang mga sulok ng kanyang bibig, at hindi siya mapakali. Ziner, bakit ang hirap kumalma? Ang bikuni na nakasuot ng kulay abong balabal ay nagmulat ng kanyang mga mata sa tapat ng babae at nagtanong. Binuksan ni Xiao Ziner ang kanyang mga mata at sinabi sa mahinang kalooban, Master Miaoyan, naiisip ko ang aking ama, nakipag-away na naman siya sa aking ina, mukhang hindi niya gusto ang aking ina o ako. Hindi ko maintindihan, dahil hindi niya ito gusto ang aking ina, bakit pinili mong pakasalan ang aking ina sa gitna ng angkan, at bakit mo ako isinilang, kapag naiisip ko ito, ako ay. Napatigil ako sa aking puso at takot. Inilagay ni Master Miaoyan ang mga butil ng Buddha sa kanyang kamay at nag-isip sandali. Nagtanong siya, Ziner, ano ang kinalaman ng iyong ama at ng iyong ina sa iyong pagsasanay sa pagmumuni-muni? Kung iisipin mo ito, ikaw ay makakabit dito, naiintindihan mo ba? Tumango si Xiao Ziner, naiintindihan ko, kailangan ko lang bitawan ang aking mga kalakip, at maaari akong magpanggap na walang nangyari. Gayunpaman, bumantong hininga si Master Miaoyan at umiling. Iniunat niya ang kanyang kamay at itinuro ang puno ng body sa tabi niya. Ang body ay walang puno, at ang isang maliwanag na salamin ay hindi isang entablado. Wala ka talagang attachment, kaya bakit kailangan mong bitawan ang mga ito? Ang tinatawag na dapat walang tirahan, at ang kanilang mga puso ay dapat bumangon, sa orihinal ay walang anuman, at ito ay walang katulad na anyo, kaya wala hindi. Dahil walang anuman. Saan nanggagaling ang mga kaguluhan? Ano ang naiintindihan mo at hindi mo naiintindihan? Tahimik na nakaupo si Xiao Ziner sa loob ng mahabang panahon, naging malinaw at payapa ang kanyang mga mata, at pinagdikit niya ang kanyang mga kamay at sinabing, Salamat. Master, tinuruan na si Ziner. Tumango si Miaoyan, pinadala ka sa akin ng lolo mo dahil optimistiko siya sa iyong kakayahan, ikaw ang babaeng phoenix ng tadhana, immortal at immortal, ang tanging bagay na makakapigil sa paglipad mo sa Nine Heavens. Ang tanging darating ay ikaw. Pagkatapos magsalita, ipinikit ni Master Miaoyan ang kanyang mga mata at nagsimulang bigkasan ang Heart Sutra. Sariputra, ang anyo ay hindi naiiba sa kawalan, ang kahungkagan ay hindi naiiba sa anyo, ang anyo ay ang kawalan ng laman ay ang anyo, ang damdamin, pag-iisip, kilos at kamalayan ay naibabalik din. Kung gayon, Shariputra, ito ay ang kahungkagan ng lahat ng Dharma, hindi ipinanganak o namatay, ni marumi o dalisay. Sa ilusyon at liblib na kaharian, nakaupo si Xiao Ziner na nakakrossleg sa lupa, ang kanyang isip ay nakabawi sa kanyang memorya. Ang anyo ay hindi naiiba sa kawalan, ang kahungkagan ay hindi naiiba sa anyo, ang anyo ay kawalan ng laman, ang kahungkagan ay ang anyo. Ito ay ang kahungkagan ng lahat ng dharmas, hindi ipinanganak, hindi nawasak, hindi marumi o hindi malinis. Muling iminulat ni Xiao Ziner ang kanyang mga mata, gininto ang apoy na nagniningas sa kanyang mga mata, at ang taong nasa harap niya ang magic circle ay ganap na naiiba sa nakaraang gray at white na kaguluhan. Malinaw niyang nakikita kung nasaan ang hangganan ng bilog, at malinaw na nakita niya na ang mga kristal na bato ay nakaayos sa higit sa 100 posisyon sa lupa. Ang mga kristal na ito ay malinaw na ginagamit upang patuloy na magbigay ng mga magic elemento sa magic circle. Master, nagawa ko na. Si Xiao Ziner ay masaya sa kanyang puso, ngunit walang gaanong kaguluhan. Tumayo siya, ang kanyang isip ay ganap na kontrolado, at hindi na siya ginulo ng mga mahiwagang elemento sa loob. Isang grupo ng mga gintong apoy ang nakasentro sa kanya, nasunog at mabilis na kumalat. Ang mahiwagang kristal sa lupa ay mabilis na natunaw, ang mahiwagang bilog ay parang glass barrier na nabasag na pulgada bawat pulgada, at bigla itong sumabog. Boom! Sa isang malakas na ingay, ang mga apoy sa ilalim ng Tiankeng ay muling tumangay,
at si Xiao Ziner ay lumabas mula sa Magic Circle na parang isang phoenix na tunay na muling isinilang mula sa abo. Parehong nagulat sina Sylvia at Ulysses, at mabilis na napaatras ng nakakapasong mataas na temperatura sa loob ng 12-dosenang metro. Ito. Paano ito posible? Walang sino man ang lumabas sa ilusyon na desperasyon. Namutla si Ulysses. Nang makita ang eksenang ito, si Yefan, na pagod sa pag-iwas, sa wakas ay nakahinga ng maluwag at nagpakita ng isang ngiti, alam kong tiyak na makakalabas ka ng mag-isa. Tumingin sa kanya si Xiao Ziner na may malamig at mayabang na tingin sa kanyang mukha. Tingnan mo, kung wala ako, binugbog ka ng ganito. Kabanata 0725 Ang multo sa dilim. 0725. Hindi inisip ni Yefan ang pagtawanan. Bagamat hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas, talagang medyo nadisgrasya siya sa paghabol ng mahika. Kung gayon bakit hindi mo ibahagi ang firepower? Tumawa si Yefan. Pinunasan ni Xiao Ziner ang kanyang malamig na mga mata kay Sylvia, Queen White, hindi ka na maputi ngayon, kahit na nahulaan ko na ginagawa mong kalokohan ang iyong sarili, ngunit napakahirap para sa iyo na lumipat sa teritoryo ng ating Xia Kingdom. Confident. Ilang beses na kumikislap ang mga mata ni Sylvia, at ngumisi, kahit magawa mo itong ilusyon, hindi ibig sabihin na kaya mong talunin tayong dalawa, o sis, bitag mo sila. Naghanda, kinaweyan niya ang kanyang mga tauhan at nagpatawag ng malaking bilang ng mga baging mula sa lahat ng direksyon, tulad ng isang lungsod na napapaligiran ng mga halaman, na patuloy na naka-indent patungo kay Yefan at Xiao Ziner. Malinaw na malinaw ang kanyang layunin, matapos paliitin ang hanay ng mga gawain ng dalawa, maginhawa na para kay Sylvia na magbigay ng isang dumadagandong na suntok. Ngunit kasabay nito, ibinuka ni Xiao Ziner ang kanyang mga puting pakpak sa kanyang likuran, at ang kanyang katawan ay nag-aapoy sa apoy ng phoenix. Bigla siyang lumipad, may dalang puting bahaghari, at dirdiretsong sumugod kay Ulysses. Si Ulysses ay galit na nagpatawag ng mga higanteng baging at nagtayo ng matataas na pader, na bumubuo ng parang kuta na depensa sa paligid ng kanyang katawan. Chuchujan. Nasunog ang kamay ni Xiao Ziner ng pulang apoy, at biglang lumitaw ang isang nagninangas na mahabang espada, na nagdala ng apoy ng kulog, at pinutol ng mahabang espada ang lahat ng baging sa harapan. Ang puting bahaghari ay kumislap, at nang lumitaw ang katawan ni Xiao Ziner sa likod ni Ulysses, isang pulang o na dala ni Chuchaj iyan ang direktang hinampas ng kalahati ang katawan ni Ulysses. Bang! Sa oras na napagtanto ni Ulysses na ang kanyang mahika ay naabutan ni Feng Yan, huli na ang lahat, at ang kanyang katawan ay nagliyab mula sa loob. Si Xiao Ziner ay lumutang sa hangin, tumingin sa nabasag na bangkay sa lupa, at sinabing may pagkadismaya, Queen White, ang katulong na dinala mo ay mukhang hindi masyadong kapaki-pakinabang. Hindi inaasahan ni Sylvia na napakalaki ng kapangyarihang ibinulsa ni Xiao Ziner, nagmamadali siyang nagpatawag ng ilang magic circle, sinusubukang pakawalan ang kulog kay Xiao Ziner sa hangin. Gayunpaman, isang nagyayelong aura ang lumitaw sa likod ni Sylvia. Lucifer. Ngayon lang, habang inilipat ni Xiao Ziner ang kanyang firepower, umikot na si Yefan sa likod ni Sylvia. Kahit na higit sa 10 metro ang layo nito, malapit lang ito para kay Yefan. Ang kanyang mga daliri ay nag-condense ng isang sword intent, at ito ay isang matalim na saksak sa likod ng ulo ni Sylvia. Paft! Ang malakas na impact na dala ng sword intent ay direktang naghiwa-hiwalay ng hangin, na nagdulot ng isang muffled sound. Si Sylvia ay isang salamangkero, gaano man siya kabilis, hindi siya makakapag-react ng sapat na mabilis sa suntukan na sword intent ni Yefan. Ang sword intent ay parang invisible laser, tumatagos sa ulo ni Sylvia. Iminulat ni Sylvia ang kanyang mga mata ng walang laman, at ang mga elemento ng black magic sa kanyang katawan ay naglaho, na nahulog sa maalikabok na lupa. Sa baba ng Tiankeng, biglang tumahimik. Sina Yefan at Xiao Ziner ay nagsanib puwersa upang patayin ang dalawang hukom, at pinatay din ng maalamat na White Queen, ang pinuno ng matatandang pinuno. Kung magkalat ang naturang record, hindi maiiwasang magdulot ito ng sensasyon sa mundo. Gayunpaman, ang mga partido ay hindi masyadong nasasabik, dahil ang mundo sa ilalim ng lupa, mula sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, ay may napakaraming nahulog na mga alamat, na lahat ay isang maliit na piraso lamang sa mahabang kasaysayan, pareho silang alam na alam ito. Nakahinga ng maluwag si Yefan, ngumiti at sinabi sa babaeng Phoenix, Miss Xiao, talagang hindi nakakapagod na magtrabaho kasama ang mga lalaki at babae. Hindi mo man lang ginamit ang lahat ng iyong lakas, huwag mong isipin na hindi ko alam, bakit ka naghihintay sa lahat ng oras, natatakot na hindi ako makalabas. Pinigilan din ni Xiao Ziner si Feng Yan at bumagsak sa lupa, sinabing hindi nasisiyahan. Ngumiti si Yefan, talagang nag-aalala siya, may paraan ba ang kabilang partido para banta si Xiao Ziner sa formation? Siya ay umiiwas, at walang silbi ang pagwatek-watek at pakikipaglaban sa kanila. Gusto lang niyang lumaban para sa isang tug of war, antalahin ang oras at hayaang lumabas muna si Xiao Ziner. Sa kabutihang palad, si Xiao Ziner ay hindi nag-practice ng walang kabuluhan mula noong siya ay bata pa. Nagtagumpay siya sa panlilinlang ng magic circle sa kanyang espiritual na mundo at lumabas. Siyempre alam ko na ang maliit na problemang ito ay hindi mahirap para sa iyo na babaeng Phoenix, huwag kang magkamali, nakangiting sabi ni Yefan.
Inilibot ni Xiao Ziner ang kanyang mga mata sa kanya at tumingin sa paligid, patay na ang lahat, ngunit bakit wala akong nakitang mga kayamanan na dapat hukayin dito? Hinukay nila ang mga batong pader na ito kahit saan ang punto. Ye Fan nagtataka din siya, wala talaga siyang nakitang espesyal dito. Ngunit habang nanunood ang dalawa, biglang nakaramdam si Ye Fan ng hindi magandang pakiramdam sa kanyang puso. Hindi. Sigaw ni Ye Fan, biglang tumalikod, at tumingin sa katawan ni Sylvia. Nakita ko lang na may black magic force na talagang nag-ayos ng sugat sa ulo ni Sylvia. Inalog-alog ni Sylvia ang kanyang katawan at dahan-daang tumayo, mas lalong namutla ang kanyang kutis, mukhang mas matanda ng 100 taon ang kanyang mukha, may mga maliliit na kulubot, maputlang blonde na buhok, at maraming puting buhok. Gayunpaman, siya ay buhay pa rin. How is that possible? Ikaw, dapat ngayon mo lang nabasag ang utak niya. Nakaramdam din ng panginginig si Xiao Ziner nang makita niya ang eksenang ito. Ang espiritual na kapangyarihan at mahiwagang kapangyarihan ng mago ay nasa utak lahat. Dapat ay wala siyang kapangyarihang mahika. Hindi kaya, na ang kanyang kapangyarihang mahika ay hindi nagmula sa kanyang sarili. Bulong ni Ye Fan. Hindi ito sa kanya. Kanino ito? Nagulat si Xiao Ziner. Natahimik si Ye Fan, nag-isip siya ng napakapangangilabot na posibilidad. Isang posibilidad na ayaw niyang harapin. Haha, haha, isang malungkot na tawa ang pinakawalan ni Sylvia, itinaas niya ang kanyang ulo at bumulong, Lucifer, hindi ko inaasahan na mapipilitan mo ako sa ganoong sitwasyon. Sayang lang, ako walang talo, ikaw at ang babaeng Phoenix, dapat umalis ka na rito bago ako mabuhay muli. Ngayon, mahuhulog ka lang sa walang katapusang kailaliman magpakailanman. Malamig na ngumuso si Xiao Ziner, kung mabubuhay ka, malaking bagay. Patayin ka ulit. May kakayahan kang mabuhay muli. Sabi ni Xiao Ziner, pinalapot ang isang gintong apoy ng Phoenix sa kanyang kamay, at direktang itinapon ito kay Sylvia. Ang gintong gulong ay tumaas kasabay ng hangin, at nang bumagsak ito sa harap ni Sylvia, ito ay 3 o 4 na metro na ang lapad, at ang nagninangas na apoy ng Phoenix ay tila nahati si Sylvia sa kalahati. Gayunpaman, nang malapit na siyang tamaan, bumuhos mula sa katawan ni Sylvia ang isang magic power na mas maitim kaysa dati. Sa kawalan ng ulirat, isang nakakatakot na ulo ng halimaw na natatakpan ng iba't ibang eyeballs ang lumitaw sa madilim na parang ambon na mahika. Si Feng Yan ay direktang hinarang ng magic power na ito, at bumagsak, na hindi nagdulot ng pinsala. Nagpapatawag ng devil. Nakita ni Ye Fan ang multo ng ulo ng halimaw, at sa wakas ay nakumpirma ang kanyang hula, napabulalas, ang lakas ng loob mong hayaan ang isang demonyong sinapian. Kabanata 0726 Buhay. 0726. Nagulat din si Xiao Ziner nang marinig niya ito. Narinig na niya ang ganitong uri ng spell, ngunit hindi niya inaasahan na may magsasanay nito. May spell talaga. Tumango si Ye Fan, ang pagpapatawag ng demonyo ay isang ipinagbabawal na pamamaraan kahit sa black magic, at ito ay lubhang mapanganib. Ito ay umaasa sa pagpapatawag ng iba't ibang demonyo at halimaw mula sa iba't ibang dimensyon at pagpirma ng kontrata sa buhay sa kanila upang makakuha ng mga demonyo. Kapangyarihan. Ang puwersa ng buhay ng katawan ng tao ay itatali sa demonyo, napakahirap patayin, maliban kung ang inaalihan ng demonyo ay mamatay, ito ay tunay na mamamatay. Mayroon ba talagang isang bagay bilang isang demonyo? Hindi makapaniwala si Xiao Ziner. Napabuntong hininga si Ye Fan, dahil maaari kang magkaroon ng bloodline ng Phoenix, bakit hindi ka magkaroon ng demonyo? Natahimik sandali si Xiao Ziner matapos itong marinig. Oo, dahil ang kanyang bloodline ay nagmula sa maalamat na Phoenix, pagkatapos ay sa ibang mga dimensyon, karaniwan na magkaroon ng mga halimaw na tulad ng mga demonyo. Lucifer, marami ka talagang alam, ngunit hindi nito mababago ang iyong kapalaran. Ang orihinal na makatarungang mukha ni Sylvia ay nagpakita ng ilang itim na pinong linya, tulad ng ilang mga tato na halimaw. Sinabi ni Ye Fan, akala ko ikaw ay isang henyo ng mahika, maaari kang magsanay ng mahika sa pagpapagaling ng sabay, at maaari kang magsanay ng iba pang itim na salamangka ng sabay, at maaari kang magsanay ng mahusay. Ito pala ang kapangyarihang hatid sa iyo ng iyong sinapian na demonyo. Sylvia, gusto mo talagang pumunta sa maling landas. Hanggat maaari kang makakuha ng kapangyarihan, paano kung makipagkasundo ka sa Diablo? Ang hinahangad ko ay higit na malaki kaysa sa iyong iniisip, at nag-aaksaya ako ng oras sa paglilinang. Wala itong kabuluhan. Naiinis na sabi ni Sylvia. Ang iyong pagtugis. Sumimangot si Ye Fan at sinabing, naiisip mo pa rin ba na ang paniniwala sa walang hanggang kaguluhan, ng mga lumang pinuno ay maaari pa ring tanggapin ng mundong ito? Nagbago ang mga panahon, at ang modernong digmaan ay nagsimula lamang sa mundo. Destruction, ano pa ang hinahabol mo? Ha, tumawa ng malakas si Sylvia, Lucifer, ang cute mo at ang torpe mo, sa tingin mo ba nakakatanda ka lang sa mga mata ko? The Old Ones, the Seth Society, the Shearer Society, lahat ay mga tool lang na ginagamit ko para matupad ang mga pangarap ko. Ang mga langgam na may makitid na paningin na tulad mo ay hindi mauunawaan, kung ano ang pangitain na lampas sa sibilisasyon ng tao, kung ano ang pinakamataas na pag-iral na tunay na nagkakahalaga ng pagpupursige. Ipinikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata.
Mula sa mga salita ng babaeng ito, may naisip siya. Kumunot ang noo ni Xiao Ziner at sinabing, baliw na biyenan, anong kalokohan ang sinasabi mo? Patay ka, tatapusin kita ngayon. Si Xiao Ziner ay masyadong tamad na magsalita ng walang kaparehekon, inihagis niya ang Nine Heavens Scroll, pinasiklab ang Hongo Wing sa kanyang likuran, at binitawan ang Chu-Chu Sword sa isang kamay, at ang Xin Wing ay direktang bumangon sa hangin, lumipat patungo kay Sylvia at mabilis na lumipad palayo. Binuksan ni Sylvia ang kanyang mga braso, at ang dulo ng kanyang mahaba at mapuputing mga daliri ay talagang pinalapot ang mga itim na payat na kuko, at ang kanyang mga mata ay pumuputok din sa mga eskarlata na apoy, na ganap na mga mata ng isang demonyo. Nang makitang inaatake siya ni Xiao Ziner, hindi natakot si Sylvia, na may mabangis at nakakabaliw na tingin sa kanyang mukha, sinugod niya si Xiao Ziner. Nakikita. Ito, medyo sumama ang pakiramdam ni Ye Fan sa kanyang puso. Dapat imposible para kay Wei Yan na harapin si Xiao Ziner ng direkta, dahil naglakas loob siyang lumaban ng napakalapit, tiyak na mayroong sabuatan. Miss Xiao, umalis ka. Sumigaw si Ye Fan, sa takot na si Xiao Ziner ay mahulog muli sa bitag. Pero, paano makikinig si Xiao Ziner kay Ye Fan? Sa mundo niya, walang retreat. Tignan mo, hinahampas ko siya ng espada. Ang katawan ni Xiao Ziner ay halos naging puting liwanag, at ang pulang kuwago na espada sa kanyang kamay ay may dalang alon ng nagngangalit na apoy. Sa pagbagsak ng kanyang katawan, hinigit niya ang espada at kinuha ang bewang at tiyan ni Sylvia. Ang baywang at tiyan ni Sylvia. May kumikislap sa kanyang mga mata, ang kanyang katawan ay tila nagprejudge na, at nag-react pa siya para umiwas ng maaga, ang isa ay tumagilid at ang isa ay tumabi sa gilid, iniiwasan ang pag-atake ni Xiao Ziner. Kasabay nito, bumulusok si Hilweya sa likod ni Xiao Ziner gamit ang isang malademonyong kuko. Napasigaw si Xiao Ziner, at nagmamadaling nagpakawala ng bola ng apoy ng Phoenix para subukang itaboy si Sylvia, ngunit muling lumitaw ang demonyo sa katawan ni Sylvia, na hamarang kay Feng Yan mula sa labas. Sa limang daliri ni Sylvia, ang payat na itim na kuko ay parang straw, sumisipsip ng enerhiya mula sa katawan ni Xiao Ziner. Hindi nagtagal, ang balat ni Xiao Ziner ay naging kulubot, ang kanyang asul na buhok ay mayroon ding puting buhok, at ang kanyang mukha ay 20 o 30 taong gulang. Paft. Dumating ang sword intent, at isa pang butas ang nasuntok sa ulo ni Sylvia, at tumigil ang babae sa pagsipsip nito. Bagamat nakapag-react na si Ye Fan ng mabilis hanggat maaari, masyadong mabilis itong hinigop ni Sylvia. Sumugod siya sa gilid ni Xiao Ziner, sinipa ang katawan ni Sylvia, at niyakap ang paylay. Xiao Ziner. Tanging makitang blanko ang mga mata ni Xiao Ziner, puno ng hindi kapani-paniwalang ekspresyon, nakatingin sa kanyang mga lumang palad at braso, agad na natigilan ang babae. Nakaramdam din si Ye Fan ng kagilahil-alas, hindi alam kung paano aaliwin si Xiao Ziner saglit. Si Sylvia ay sinuntok ni Ye Fan sa ulo, at ang kanyang mga buto ay nabali sa isang sipa, ngunit mabilis siyang nakabawi. Mas bata din ang balat niya, nawala ang puting buhok sa ulo, at naging maganda siya. Giggle. Napangiti si Sylvia na may pagmamalaki, ang siglang nawala sa akin ay nabawi na naman sa akin. Gusto ko talagang magpasalamat sa iyo, Phoenix Girl. Ang iyong batang sigla ay sa akin. Biglang may naintindihan si Ye Fan, ang diablo sa iyong katawan ay sumisipsip ng puwersa ng buhay. Nahanap na. Sayang. Huli na, natatawa si Sylvia. Nang matanto ito ni Xiao Ziner, tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Kahit na siya ay isang batang babae sa Phoenix, siya ay isang babae din, kaya't hindi niya pinapansin ang kanyang hitsura. Nang makita ang babaeng umiiyak, nabaluktot din si Ye Fan sa kanyang puso, ngunit wala siyang maisip na paraan para matulungan siya sa ngayon. Magpahinga ka na, ako na ang bahala sa kanya. Inilagay ni Ye Fan si Xiao Ziner sa lupa, ang babae sa sandaling ito ay napakahina at hindi niya kayang labanan si Sylvia. Puno ng kawalan ng pag-asa ang mga mata ni Xiao Ziner, at bigla siyang naging parang kalahating daang matanda. Ang kanyang ulo ay ganap na blanko, at ito ay imposible para sa kanya upang tumayo. Tumayo si Ye Fan, naglakad patungo kay Sylvia, at sinabing, medyo nanginginig ang mga mata mo ngayon, iyon ang ibinigay sa iyo ng demonyo sa katawan mo, tama ba? Oh, napansin mo ba? Hindi ito itinago ni Sylvia, oo, ang aking devil's pupil can predict your attack route. As long as I focus, ayaw mo man lang akong patulan. Tumango si Ye Fan, napakakilabot na demonyo. Nakipaglaban ako sa hindi mabilang na pakikipaglaban sa mga tao. Ito ang unang pagkakataon na nakalaban ko ang isang demonyo. Sana ay hindi mo ako pababayaan. Bago siya matapos magsalita, nawala si Ye Fan sa lugar, at nang muling lumitaw, nasa likod na siya ni Sylvia. Sa isang maayos na suntok at suntok ay tumama ito sa ulo ng babae. Kabanata 0727 Jedi Battle Royale. 0727. Si Sylvia ay tila may mga mata sa likod ng kanyang ulo, ang kanyang katawan ay umikot ng maaga, umiiwas sa suntok, at kasabay nito ay winuwagayway ang kanyang mga kuko, umaatake sa baywang at tiyan ni Ye Fan. Umiwas si Ye Fan ng may malay, at sabay sipa sa tiyan ni Sylvia. Si Sylvia ay nagbago pa rin ng direksyon ng mas maaga, at kinuha niya ito mula sa dibdib ni Ye Fan gamit ang isang kuko.
Ang kamalayan ng suntukan ni Ye Fan ay natural na mas mature kaysa kay Xiao Ziner. Bagamat nabigo siyang tamaan si Sylvia, hindi siya nasugatan at muling umatras. Kayong dalawa ay dumating at umalis, at sila ay nakipaglaban sa 12-12 ng mga trick sa isang hilera, ngunit walang nakatagpo ng sinuman. Lucifer, walang kwenta, nakita ko lahat ng pakulo mo. Nahuhulaan ko ang mga kilos mo, hindi mo talaga ako matatalo. Ngumisi si Sylvia. Pagkatapos tumayo ni Ye Fan, tumanggaw siya, malapit na. Pinaikit ni Sylvia ang kanyang mga mata, anong ibig mong sabihin? Siyempre ito ay halos ang lugar ng pagsubok. Ngayon, alam ko na ang papel ng mata ng iyong demonyo, sabi ni Ye Fan. Anong pinag-uusapan niyo? Hindi mapalagay si Sylvia. Hindi na nagsalita si Ye Fan, tumalikod at tumakbo patungo sa isang tumpok ng mga bato sa malapit, at ang kanyang figure ay mabilis na gumalaw sa pagitan ng mga bato at mga pader na bato. Nakita ni Sylvia si Ye Fan na palaipat-lipat sa kanya, na parang wala siyang balak na lapitan siya. Ngunit nang si Sylvia ay puno ng pagdududa, biglang nagtago si Ye Fan sa likod ng isang bato at tumigil sa paggalaw. Lucifer, anong kalokohan ang ginagawa mo? Hindi na nakatiis si Sylvia at sumugod siya sa likod ng bato. Ngunit sa sandaling ito, ang bato ay nag-crack at sumabog ng isang putok, at isang malaking dami ng grabo at alikabok ang kumalat, at ang mga mata ni Sylvia ay puno ng kulay abo. Nang sumama ang loob ni Sylvia saglit, biglang sumulpat si Ye Fan sa tabi niya. Ngayon lang, ginamit lang ni Ye Fan ang isang collapse fist para diretsyong basagin ang bato, hindi para saktan si Sylvia, kundi para gamitin ito bilang blindfold para guluhin ang paningin ni Sylvia. Pagkatapos ng pagsubok, nalaman niyang hinihintay siya ni Sylvia na kumuha ng unang shot sa bawat oras, at nag-react sa pamamagitan ng pagmamasid at hula ng mag-aaral ng demonyo. Ibig sabihin, hindi masyadong sensitive si Sylvia sa aura ng mga mandirigma, at sinabi pa nga na hindi, dahil isa siyang salamangkero, kahit na sinapian ng mga demonyo, hindi nito mababago ang disadvantage ng suntukan. Pagkatapos ay ginawa niyang hindi nakikita si Sylvia, at ang alikabok ay lumilipad sa kanyang harapan, kaya natural na walang paraan upang mahulaan ito. Sinamantala ang pagkakataong ito, lumingon si Ye Fan sa gilid at itinaas ang kanyang kamay para kunin ang ulo ni Sylvia na may layunin ng espada. Anuman ang 3,721, kahit na makabawi ang kabilang partido, siya ay pumutok sa kanyang ulo. Ngunit nang naisip ni Ye Fan na matagumpay ang plano ng labanan, isang itim na anino ang biglang lumipad palabas sa katawan ni Sylvia, nagbuka ng malaking bibig, at direktang nilamon ang layunin ng espada ni Ye Fan. Sinira ng sword intent ang anino, ngunit nabigo itong saktan si Sylvia. Nang makita ni Sylvia na nasa tabi si Ye Fan, lumingon siya, at ang mga kuko ay nakaunat patungo sa kanya. Kasabay nito, ang payat na itim na kuko ng 5 daliri ay mabilis na lumawak at hinawakan ang ulo ni Ye Fan. Hindi inaasahan ni Ye Fan na ang babae ay magsasalakay ng ganoon kabilis, at mayroon siyang kakayahan na magkaroon ng ganoon kahaba ang mga kuko. Lucifer, akala mo ba mag-isa akong lumalaban? Hindi ako papayag na mamatay ng maaga itong lalaking ito sa katawan ko. Gusto pa rin itong sundan ako at magsaya sa mundong ito. Nakangiti, muli siyang naglunsad ng sprint patungo kay Ye Fan. Kasabay nito, sa likod ni Sylvia, lumitaw ang mga itim na kapangyarihan ng demonyo, tulad ng mga galami, umiindayog sa hangin, paikot-ikot patungo kay Ye Fan. Hindi na kailangang isipin ni Ye Fan, ang mga galami na ito ay dapat gamitin ng halimaw upang sumipsip ng sigla, at hindi dapat hawakan ito. Ilang sandali, patuloy na umaatras si Ye Fan, habang hinahabol siya ni Sylvia. Kung si Ye Fan ay nag-iisa dito, mas gugustuhin niyang lumabas muna, at pagkatapos ay labanan si Sylvia pagkatapos niyang makaisip ng isang countermeasure, ngunit nandoon pa rin si Xiao Ziner, at sa ganoong marupok na sitwasyon, natural na hindi siya maaaring pabayaan ni Ye Fan. Pagkatapos ng ilang paghahabol, tila napagtanto din ni Sylvia na ang kanyang bilis ay hindi makahabol kay Ye Fan, ngunit napansin din niya ang dahilan kung bakit hindi umalis si Ye Fan. Lucifer, mukhang may relasyon kayo ng Phoenix Girl. Hindi naman masama ang relasyon, pero para sa kanya, napilitan siyang makipag-deal sa akin dito. Ngumiti ng masama si Sylvia, at biglang iniunat ang isang itim na galami patungo sa posisyon kung saan naupo si Xiao Ziner. Nang makita ito, napahiyaw si Ye Fan. Si Xiao Ziner ay nanlulumo at nanghihina na ngayon. Kung ang kanyang sigla ay nahugot muli, natatakot ako na hindi lamang siya tatanda, ngunit mamamatay. Mabilis niyang hinabol siya, at inilabas ang layunin ng espada, pilit na pinutol ang itim na galami. Kasabay nito, napagtanto din ni Ye Fan na hindi angkop na manatili dito ng mahabang panahon. Binuhat niya si Xiao Ziner at nagplanong tumakas sa Tiankeng. Hindi siya maaaring lumipad, at maaari lamang tumalon pabalik-balik sa mga mabatong bangin upang makamit ang epekto ng paglabas sa hukay. May depekto. Hinintay lang ito ni Sylvia, sinundan ng 4 na galami, na parang oriole, at nasalo ito sa likod ni Ye Fan. Matapos buhatin si Xiao Ziner, nagising siya na parang panaginip, napagtanto na siya ay naging pabigat, ang kanyang mga mata ay namumula at namamaga, at sinabi niya, kaya mo nang mag-isa. Iwanan mo ako. Anong kalokohan? Sabay pasok, sabay labas. Ye Fan ng malakas. Si Xiao Ziner ay nakatitig ng blanko sa lalaki, ngunit hindi siya nakaimik.
Bagamat ganoon ang iniisip ni Ye Fan sa kanyang puso, alam din niya na medyo mahirap isama si Xiao Ziner sa ganitong sitwasyon. Pagdating ko sa bangin, nakita kong nakalak ang mga galaw ko, at nakapulupot ang mga galami sa aking mga paa, balikat, at baywang. Lucifer. Tapos na. Nakita ni Sylvia ang pag-asang manalo at tumawa ng malakas, isang sulit na paglalakbay upang kainin ang puwersa ng buhay ng Hell King at ng Phoenix Girl sa isang iglap. Kinagat ni Ye Fan ang kanyang mga ngipin, kahit na hindi malinaw kung ginawa ni Sylvia ang kanyang makakaya, ngunit hindi na siya maaaring manatili sa likuran. Paghiwa-hiwalay. Mula nang matanto ang kapangyarihan ng langit at lupa, ipinakita ni Ye Fan ang pagkakawatak-watek sa unang pagkakataon. Ang ganitong uri ng paraan na kumukonsumo ng maraming pera ngunit agad na nagpapabuti sa kanyang lakas sa pakikipaglaban. Hindi handang makipagsapalaran si Ye Fan hanggang sa huling sandali. Dahil hindi mo alam kung kailan matatapos ang labanan, delikado na maubos ang iyong sarili ng maaga. Ang pagkakawatak-watek sa pagkakataong ito ay lubos na naiiba sa nauna. Naramdaman ni Ye Fan ang isang espesyal na puwersa sa kanyang katawan, umaakyat at pinupuno ang kanyang mga paa. Ang kapangyarihang ito ay tulad ng kapangyarihan ng langit at lupa, ngunit ito ay magkaiba. Ito ay parang isang bagay na nakatago sa katawan na nagising. Naramdaman ni Ye Fan ang isang hindi pa naganap na malakas na puwersa na umaagos sa kanyang katawan, ngunit ang mga kalamnan at buto ng kanyang katawan, dahil sa kamakailang mahirap na pagsasanay, ay hindi tumaas ng kasing dami ng dati, sa halip ay naging mas matatag, at ang kanilang lakas ay napigilan. Kahit nasa labas ng katawan, mayroong isang layer ng gininto ang kinang, na dumadaloy sa pangkalahatan. Ito ay isang bagay na hindi pa nakikita ni Ye Fan, ang halo na dala ng kapangyarihan sa katawan. Kabanata 0728. 0728. Hindi kaya sa kanyang walang humpay na pagsisikap at sa kanyang sariling hanay ng mga pisikal na kasanayan sa pagsasanay, nalinang niya ang kanyang lakas sa isang bagong antas. Medyo nagulat si Ye Fan, kahit anong tingin niya rito, parang magandang balita iyon. Si Xiao Ziner, na nakahawak sa mga bisig ni Ye Fan, ay napansin din ang mga pagbabago sa katawan ni Ye Fan, at ang kapangyarihang lumabas mula sa katawan ni Ye Fan ay nagpapikit ng mga mata ni Xiao Ziner. Sa oras na ito, si Ye Fan ay walang oras na isipin ang nangyari, dahil ang kanyang katawan ay malapit ng masasaludo ng mga itim na galami na ito at hinihigop ang kanyang sigla, ngunit isang kislap lang ang kinailangan nito. Sa kabutihang palad, ang sensory acuity ni Ye Fan ay napahusay din ng ilang beses. Kahit hindi siya tumingin ay kitang-kita niya ang posisyon ng mga galami sa likod niya. Ang bilis ng kanyang mga paa ay biglang bumilis, at ang kanyang katawan ay nagbago ng mas flexible. Sa bilis na halos hindi nakikita ng mata, mabilis na tumakbo pataas at pababa si Ye Fan mula sa pader na bato, na parabang nakatakas siya sa gravity ng lupa. Tila ang mga demonyo sa Sylvia ay hindi makasabay sa bilis ng pagkawatak-watek ni Ye Fan. Sa kawalan ng ulirat, nawala ang pagkakahuli niya sa figure ni Ye Fan. Nang muling lumitaw si Ye Fan sa likod ni Sylvia, biglang lumingon si Sylvia. Huwag mong subukang magnakaw. Bago sinabi ang salitang, pag-atake, si Sylvia ay pinalayas ni Ye Fan. Pagkatapos ng pagkakawatak-watek ni Ye Fan, ang kanyang pisikal na fitness ay hindi pa nagagawang mataas. Bagamat mahuhulaan ni Sylvia ng maaga gamit ang Devil's Eye, hindi niya kayang makipagsabayan sa bilis ni Ye Fan. Ang ganitong uri ng pakiramdam ay alam mo kung saan kanya tatamaan, ngunit wala kang oras upang itago, at dumating na ang pag-atake. Ang lakas ng sipa ni Ye Fan sa pagkakataong ito ay parang binomba ng mabigat na artillery ang dibdib ni Sylvia. Nabasag ang sternum ni Sylvia, malalim ang ngipin, at nabali rin ang gulugod sa likod niya. Nakayuko na ang buong tao. Matapos sipain ng 30 hanggang 40 metro ang layo, natama niya ang isang bunganga sa pader ng bundok. Ang hukay ay hinukay ng 4 o 5 metro sa pamamagitan ng excavator ng Azure Society, at ang impact ay nagdulot ng pagpasok nito ng higit sa 1 metro. Kung ito ay isang normal na tao, kahit na isang mandirigma sa kaharian ng pagmumuni-muni, natatakot ako na ang sipa na ito ay magpapapunta rin sa kanyang buhay sa kanluran. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng demonyo ni Sylvia ay nagsimula pa ring gumaling sa kanya, mabilis na nabawi ang kanyang katawan at mga buto. Siyempre, naging teenager-old na naman ang mukha ni Sylvia, dahil naubos lahat ng sariling sigla. Niyakap ni Ye Fan si Xiao Ziner, lumakad ng dahan-dahan, nakita ang estado ni Sylvia, tumango at sinabi, naiintindihan ko. Kung hindi ito nakamamatay, maaari kang gumamit ng healing magic upang gamutin. Nakamamatay na pinsala, ang iyong katawan bagamat kayang buhayin ka ng Diablo, kailangan nitong ubusin ang iyong sigla. Sa ganitong paraan, hindi ka immortal, gusto mo lang patayin hanggang wala kang sigla. Umindayog si Sylvia mula sa hukay na bato, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, Lucifer, huwag kang maging kampante, sinuwerte ka lang. Talaga. Hindi ito sineryoso ni Ye Fan, at nagtaas ng kamay na may mahinang ngiti, kung gayon, bakit hindi mo subukang muli? Ipapakita na sana ni Ye Fan ang isang sword intent na, tinak, ngunit malapit nang paikliin ang kapangyarihan ng langit at lupa at condensed sword intent, ngunit nalaman na ang isang sword intent ay biglang pinakawalan.
Hindi man lang nakagawa ng sword finger si Yefan, ngunit itinaas lang ang kanyang palad ng ganito. Boom! Isang maputlang gininto ang espada ang layunin na ibang-iba sa dati, na may misteryoso at solemne na puwersa, tulad ng isang makapangyarihang ulap break ang mahabang dragon, nabasag ang hangin, tumagos sa kawalan, at umungal patungo kay Sylvia. Kung ang dating sword intent ni Yefan ay isang ordinaryong puno ng higit sa 10 taon, ang sword intent na ito ay isa ng siglong higanting puno. Maging ito ay bilis, epekto, o lakas, sila ay walang kapantay. Ang susi ay pagkatapos na masira si Yefan, nalaman niyang ang kapangyarihan ng langit at lupa ay magagamit ng mas malaya, at ang paglabas ng layunin ng espada ay napakadali. Oo naman, ang pagpapabuti ng physical fitness ay direktang nauugnay sa kakayahang gamitin ang kapangyarihan ng langit at lupa. Nasa sabik si Yefan na matanto na ang layunin ng espada na ito ay pinakawalan sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng maputlang ginintoang enerhiya na nagmumula sa kanyang katawan. Ang ginintoang enerhiya na ito sa kanyang katawan ay isang malakas na puwersa na hindi pa niya naranasan. Hindi ito nakakainis, hindi magic, ngunit medyo katulad ng Fengyan ni Xiao Ziner, ang frost ni Su Qingzhou na nakakainis. Nang nagulat si Yefan, desperado na si Sylvia. Nakita niya lamang ang isang gintong liwanag na kumikislap sa kanyang harapan, at isang espada na layunin na lubhang matalim at mapanira, na dumurog sa kanyang ulo, leeg at bagong naibalik na dibdib. No! Umalangaw-ngaw sa himpapawid ang sigaw ni Sylvia. Ang demonyong sumisipsip ng buhay sa kanyang katawan ay nagpakawala ng malalim at masakit na dagandong hanggang sa wala ng ingay. Nagulat si Yefan. Kailangan niyang malaman na ang kanyang sword intent kanina ay kinansela ng Diablo, ngunit sa pagkakataong ito, ang sword intent na sinamahan ng ginintoang enerhiya ay talagang nagdulot ng hindi matiis na sakit sa Diablo. Napahiya si Xiao Ziner sa yakap ng lalaki noon, ngunit nang makita ang layunin ng espada na ipinakita ni Yefan ngayon, ang masalimuot na kulay sa kanyang mga mata ay hindi na masasabi. Boom! Sinira ng sword intent ang isa pang tumpok ng mga bato sa loob, at ang usok at alikabok ay nawala. Bukod sa nalalabing katawan ni Sylvia na nahulog sa lupa, tumambad ang isang liblib na kuweba sa likod. Ito ay nagkatinginan sina Yefan at Xiao Ziner matapos makita ang kuweba. Bigla nilang napagtanto na ang Shira Club ay talagang walang patutunguhan, talagang may hinuhukay sila dito, ngunit hindi pa nila ito hinukay, ngunit ang sword intent ni Yefan ay sumabog sa sikretong hinahanap nila. Natatakot ako na kung gumamit si Shira ng mahika o isang bagay para sa pilitang bombahin kung saan-saan, mas mabilis nilang mahukay ang kayamanan na gusto nila, ngunit nag-aalala silang masira ang kayamanan, kaya ginamit nila ang makina para dahan-daang maghukay. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng kuwebo sa ilalim ng hukay, bulong ni Xiao Ziner. Naglakad si Yefan patungo sa grotto at nagsabi, ito ay dapat na isang lugar tulad ng isang kuwebo sa ilalim ng lupa, at hindi ito ang lugar kung saan sila nakakahanap ng mga kayamanan. Patay na ba ang babaeng ito? Sinulyapan ni Xiao Ziner ang bangkay sa lupa at nalaman na hindi na naka-recover si Sylvia. Tiningnan ni Yefan ang walang ulong bangkay at bamantong hininga, bakit hindi mo siya sunugin? Itinaas ni Xiao Ziner ang kanyang kamay, na parang gusto niyang pakawalan si Feng Yan, ngunit ang gintong apoy ay tumalon, at pagkatapos ay lumabas. Mahinang nahihilo si Xiao Ziner, hindi. Baldado na ako. Meron. Kawalan ng pag-asa at lungkot sa mga mata ng babae, kung hindi dahil sa matibay na pag-iisip at sa dignidad ng kadugo ng Phoenix, malamang kanina pa siya umiiyak. Nag-alinlangan si Yefan at gustong magdagdag pa ng kaunti kay Sylvia, ngunit naalala ang unang pagkakataon na nakita niya ang itim na emperador at ang puting reyna na mag-asawa noong una silang pumasok sa mga matatanda, na tinawag silang master at asawa, sumuko pa rin si Yefan. Putol-putol na ang katawan ni Sylvia, at hindi na makayanan ang pagpuputol sa kanya. Paglilinang, pagkatapos ng lahat, hindi mo maaaring gawin ang baluktot at masamang paraan, Seniora, magpahinga sa kapayapaan. Napabuntong hininga si Yefan, at pagkatapos pakawalan ang disintegration state, sinabi niya kay Xiao Ziner, Miss Xiao, dapat ba tayong lumabas ng direkta, o pumunta sa kuwebang ito at tumingin ng kaunti? Chapter 0729 Ano ang sinabi mo? 0729. Ganito ang hitsura ko. Anong klaseng binibini, maaari mo akong tawaging Lola Xiao, ngumiti si Xiao Ziner sa sarili. Nagtaka si Yefan, huling beses na nakipag-away ka sa akin, maaari mong gamitin ang muling pagsilang mula sa abo upang mabawi, hindi mo ba ito magagawa sa pagkakataong ito? Ano sa palagay mo, ang aking muling pagsilang mula sa abo ay nagpapanumbalik ng tibay at nakakagalit na enerhiya, na ang iginuhit ng Diablo ay ang aking sigla, tulad ng isang tao na maaaring mabawi ang kanyang pisikal na lakas sa pamamagitan ng pagkain, ngunit imposibleng maibalik ang kanyang kabataan. Ang buhay ay hindi maibabalik, na iba. Kung makaka-recover ka sa abo, nasubukan ko na, pero ganun talaga. Walang kabuluhan, sabi ni Xiao Ziner. Sumimangot si Yefan, huwag kang malungkot, napakalaki ng mundo, hindi ako naniniwala na wala ng paraan para makabangon ka, at sa iyong background, mahirap igarantya na may tutulong sa iyo. At saka, ang iyong hitsura ay isang pares ng balat, sino ang hindi tatanda? Huwag mo akong eye comfort, hindi ako ganoon ka-vulnerable, pumasok tayo at tingnan natin.
Kung may panganib, hilingin mo kay Exilin Yuan at sa iba pa na sabay na pumasok, mas mabuting pumasok tayo ng ligtas, sabi ni Xiao Ziner. Tama si Ye Fan nang naisip niya ito, hindi banggitin ang problema ng pagtawag sa mga tao. Tumawag siya ng isang grupo ng mga tao, at walang silbi ang pagpasok. Noong siya ay nasa panganib, hinihila pa niya ang bote ng langis. Bagamat si Xiao Ziner ay walang lakas sa pakikipaglaban sa ngayon, ngunit pagkatapos na magkaroon ng kaunting lakas, makakalakad siya ng walang anumang problema. Dahan-daang naglakad ang dalawa papasok sa kuweba. Hindi naman madilim sa loob. Sa halip, mayroong ilang mga fluorescent ores sa lahat ng dako, karamihan sa mga ito ay asul-asul, na ginagawang napakalinaw ng buong kuweba, kahit na may pahiwatig ng makalangit na espiritu. Napakaganda, same time na bumantong hininga si Xiao Ziner. Tumango si Ye Fan, kung ang lugar na ito ay makapagpapaunlad ng turismo, tiyak nakikita ito ng mga developer, ngunit ang naturang fairyland sa mundo ay hindi dapat malaman ng napakaraming tao. Ang grotto na ito ay tila isang daanan lamang sa lugar na ito. Dapat ay ang paggalaw ng mga tectonic plate na lumulubog sa lupa. Kita mo, ang espasyo sa unahan ay palaki ng palaki, sabi ni Ye Fan. Naglakad ang dalawa ng 12-12 metro, at ang grotto ay naging isang maliit na mundo sa ilalim ng lupa. Sa isang sulyap, may mga kumikinang na ore sa lahat ng dako. Kakaiba, walang bakas ng tubig sa lupa dito, ngunit napakaraming maliliit na pool sa hukay sa labas. Akala ni Ye Fan ay magkakaroon ng mga stalactites o isang bagay na mabubuo dito, ngunit hindi niya ito nakita. Posible bang hindi natural na nabuo ang lugar na ito? Kung natural lang, paanong hindi ito tumagas? Hulaan ni Xiao Ziner. Saglit na natigilan si Ye Fan, tinitingnan ang mga makinang na mineral na makapal na natatakpan sa lahat ng direksyon, isinasaalang-alang ang posibilidad na gawa ng tao. Nang hindi sinasadya, naisip ni Ye Fan ang sinaunang libingan ng inapo ni Shen Shi na nakatagpo ng lalaking tanso noong huling pagkakataon, na nagparamdam kay Ye Fan na maaaring may mga Diyos noong sinaunang panahon. Kung gawa rin ng tao ang lugar na ito, dapat ay isang diwata. Nang makitang tahimik si Ye Fan, sinabi ni Xiao Ziner, hulaan ko lang, bakit ka seryoso? Ang ganitong uri ng lugar ay gawa ng tao talaga, ang mga sinaunang tao ay napakakapangyarihan, mas mahusay sila kaysa sa mga piramide. Ngumiti si Ye Fan, ngunit siya ay bumubulong sa kanyang puso, marahil ito ay napakabuti. Matapos maglakad ng 2 o 300 metro sa loob, napatulala sila sa eksena sa harapan. Ano ba? Anong sinabi mo? Tanong ni Ye Fan. Pyramid. Bulong ni Xiao Ziner. Sa di kalayuan, parang nasa gitna nitong underground world, isang building na parang pyramid, na tahimik na nakatayo. Ang pyramid na ito ay ganap na gawa sa mga makinang na mineral sa ilalim ng lupa, at ang buong katawan ay asol, tulad ng isang kristal na kastilyo. May daan-daang metro pa ang layo, at ang nakaraan ay napakarilag na. Nang magkalapit ang dalawa, nalaman nilang 40 o 50 metro ang taas ng gusali at 50 metro ang haba at lapad. Ito ay tunay na kahanga-hanga. Paano ako makakapasok sa lugar na ito, hindi banggitin ang pinto, walang mga bintana. Nang makabawi siya sa kanyang pagkamangha, napagtanto ni Xiao Ziner na walang pintuan dito. Pagkatapos kong maglibot sa Hugis Pyramid na gusaling ito, wala akong nakitang pasukan o kahit isang puwang. Medyo naguluhan din si Ye Fan, nag-isip tungkol dito, at nagsabi, kung hindi ito lugar para makapasok ang mga tao, hindi ba kailangan ng pinto? Anong ibig mong sabihin? Ano ang ibig sabihin ng hindi pumapasok ang mga tao? Tanong ni Xiao Ziner. Nakangiting sabi ni Ye Fan, ibig kong sabihin, kung ang taong gumawa ng bagay na ito, sa simula pa lang, ay pinipigilan ang mga tao na makapasok dito, ito ay talagang isang protection na takip, hindi ba't hindi na kailangan ng pinto? Biglang napagtanto ni Xiao Ziner. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Oo. Sinabi ng fan, nandito kaming lahat, papasok ako at titingnan. Hindi ako nakipagkasundo. Dahil wala kaming pinto, kami mismo ang gagawa ng pinto. Hindi sinasadyang binuhat ng fan si Xiao Ziner, tumalon sa dalawa at pumunta sa tuktok ng pyramid na ito. Niyakap ng lalaki si Xiao Ziner. Lukot man ang mukha niya ay hindi niya maiwasang mamula. Hindi nagtagal si Ye Fan para tingnan ang ekspresyon ng babae. Sa dulo ng pyramid, mayroong isang malaking block ng ore na nakaharang dito. Sa unang tingin, parang 3 o 4 na tonelada ang bigat nito. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng lakas ni Ye Fan, hindi siya mapigilan ng gayong bato. Matapos itong galawin ng husto, ang bato ay gumawa ng isang dagandong na tunog, at sa proseso ng pagluwag, dahan-dahan itong inilayo ni Ye Fan, nagsiwalat ng isang butas na sapat para makapasok ang mga tao. Pagkalayo pa lang nila, may kakaibang hangin mula sa labas, na may kaunting puting ambon, nagmamadaling umakyat. Ito ay isang nakakapreskong hininga ng sariwang hangin, pagkatapos makalanghap, tila ang buong tao ay puno ng sigla. Ano ito? Napakabango nito. Ang pagod na mukha ni Xiao Ziner ay lubos ding na-refresh. Tumingin sa ibaba si Ye Fan at nakitang may malawak na kalawakan ng puti sa loob, na tila maraming ambon ng tubig, na nagpapahirap na makita. Kahit ano pa yon, at least mukhang hindi delikadong lugar. Plano kong pumasok, Miss Xiao, hinihintay mo pa rin ako sa labas. Siyempre gusto kong bumaba.
This is national property. Paano kung may kayamanan at lihim na itinago ng kapwa mo? Sabi ni Xiao Ziner. Hindi mapigilan ni Ye Fan na humanga sa babaeng ito, ganito ang kanyang mukha, at hindi niya nakalimutan ang kanyang pampublikong opisina. Sige, hahawakan na kita. Hindi. Talon ako mag-isa. Hindi siya masyadong pinapansin ni Ye Fan, niyakap niya siya, madaling tumalon, at tumalon pababa. Paglapag nila sa lupa, natuklasan ng dalawa na talagang walang laman ang paligid, at ang susi ay ang tunog ng ton-ton na tubig na napakaliit, ngunit naririnig pa rin. Matapos tingnang mabuti, nakita ko na sa likod nilang dalawa, may isang spring na 2 o 3 talampakan ang laki. Ang tubig sa bukal ay lumabas sa lupa at napuno ang pyramid space, kaya napakaraming puting singaw ng tubig. Gusto mo bang magtayo ng napakalaking bagay para protektahan ang tagsibol na ito? Nagtatakang tanong ni Xiao Ziner. Lumapit si Ye Fan at nakitang tila may 3 sinaunang karakter sa tabi ng tagsibol. Nang titignan ko na sana ng maigi kung ano iyon, bigla akong nakaramdam ng alon ng hangin sa likod ko. Kabanata 0730 Kailangang wasakin. 0730. Delikado. Sinabi sa kanya ng fighting instinct ni Ye Fan na may paparating na lubhang mapanganib, ngunit nang bumaba siya, wala siyang naramdamang kahit sino sa loob. At saka, nakakatakot kung ang isang malaking tao ay may isang taong ambush sa iyo. Walang kamalay-malay na humakbang pakaliwa si Ye Fan, pagkatapos ay tumalikod, at sa sandaling tumabi siya, isang matalim na aura ang dumampi sa kanyang pisngi. Kung titingnang mabuti, isa itong eskarlata na mahabang espada. O balak. Sa wakas ay naunawaan na ni Ye Fan kung bakit hindi niya napansin na may taong papalapit sa unang pagkakataon ngayon lang. Ito pala ay ang dugong prinsipe na si Obalak na tahimik na pumapasok. Sa lihim at kakayahang magtago ng Blood Clan, kasama ng cultivation ni Obarak, hindi mahirap lapitan siya. Tulad ng inaasahan kay Lucifer, alam mo ito, sabi ni Obarak na may kaunting panghihinayang, hawak ang mahabang espada na pinalapot ng pamamaraan ng dugo. Alam kong hindi ganoon kadali para sa iyo ang umalis. Hindi ko inaasahan na magtitiis ka hanggang ngayon. Sumimangot si Ye Fan at sinabing, O Balak, wala akong hinaing sa iyo, ano ang sinusubukan mong gawin? Lucifer, wala kang sama ng loob sa amin, sayang lang, may nakita kang hindi mo dapat nakita, bamantong hininga si Obarak. Itinuro ni Ye Fan ang fountain sa tabi niya, ano ang sinasabi mo? Ano ba talaga ito? Hindi mo ba alam ang mga salita sa tabi nito? Sinabi ni Obarak, sa iyong erudition, mauunawaan mo ang mga sinaunang karakter ng Xia Kingdom. Hindi ito dapat maging mahirap. Habang nagbabantay si Ye Fan laban sa isa pang sneak attack, kitang-kita niya ang 3 sinaunang karakter na nakasulat sa malajade na steel. Ang 3 sinaunang karakter na iyon ay napakalapit na sa hieroglyphics, at hindi malinaw kung sila ang orthodox font ng isang partikular na dinastiya, ngunit dahil hindi komplikado ang mga karakter, halos mahulaan ni Ye Fan ang kahulugan. Hindi, matanda, spring. Matapos bigkasan ni Ye Fan ang 3 salita sa mahinang boses, bigla niyang napagtanto, maghahanap si Shearer ng walang kamatayang gamot. Paulit-ulit na sinasabi ni Sylvia, lampas sa kaalaman ng tao, isang mundong mas mataas kaysa sa sibilisasyon ng tao, mas isang bagay na dakila, ay, buhay na walang hanggan. Natatakot ako na ang mahiwagang gamot lamang ng immortalidad ang talagang gustong ituloy ni Sylvia. Para sa Blood Clan, kapag ang mga tao ay may mahabang buhay, ito ay isang mapangwasak na dagok sa kanila, dahil ang bentahe ng Blood Clan, ang susi sa pag-iral nito ngayon ay habang buhay. Tama, ang mga taong iyon sa pinakamataas na antas ng iyong mundo ng tao, pera at kapangyarihan, ay hindi sila masisiyahan. Ang kanilang hinahabol ay ang sikreto ng kawalang kamatayan. Ngumisi si Obarak, ngunit, ang aming madilim na konseho, ang aming sagradong sangguan, ay talagang hindi pinapayagan na umiral ang ganoong bagay. Obarak, ito ay tinatawag lamang na Fountain of Youth, ngunit hindi ibig sabihin na ang tubig sa bukal na ito ay talagang maaaring gawing immortal ang mga tao. Kung talagang may ganitong mahiwagang epekto, hindi ba lahat ng tao noon ay hindi namatay? Saan napunta ang taong umukit ng estelo na ito? Sa palagay mo ba ang bukal na tubig na ito ay talagang isang immortalidad na gamot dahil lang sa nakita mo ang 3 salitang ito? Tanong ni Ye Fan. Ang mga mata ni Obarak ay kumikislap, siya ay nag-alinlangan sandali, at pagkatapos ay sinabi, ang aming misyon ay upang pigilan ang sinuman, maging ang Shearer Society o ang Xia Kingdom, mula sa paghahanap ng kayamanan dito. Ito ang tagubili na ibinigay ng mga sinaunang tao, hindi natin kailangang kumpirmahin, sapat na lamang upang maalis ang lahat ng posibilidad. Si Xiao Ziner sa gilid ay hindi nasisiyahang nagsabi, ito ang teritoryo ng Xia Kingdom, Spring of Youth man ang tagsibol na ito o hindi, atin ang lahat, gusto mo pa rin itong alisin. Kung hindi siya magsasalita, nagulat si Ye Fan nang magsalita siya. Dahil biglang nakinig si Ye Fan, medyo mas malinaw ang boses ni Xiao Ziner kaysa dati. Sa muling pagtingin sa ambon, medyo nagbago ang katawan ni Xiao Ziner. Xiao Ziner, ikaw, iyong mukha, iyong buhok. Ito, bakit ka ba nanggugulat, ano bang nangyayari sa akin? Hinawakan ni Xiao Ziner ang kanyang mukha ng hindi namamalayan, ngunit nabigla rin siya sa haplos na ito.
Ang kanyang mukha, na maraming kulubot, ay naging mas kaunting kulubot, at ang kanyang buhok, na dati ay maraming kulubot, ngayon ay bumalik sa maraming itim. Sa sandaling napansin ng dalawa ang pagbabagong ito, pareho nilang ibinaling ang kanilang atensyon sa maliit na bukal. Hindi kaya dahil lang sa nakalanghap si Xiao Ziner ng maraming singaw ng tubig mula sa bukal pagkatapos niyang pumasok, talagang nabuhayan siya ng loob at malapit ng gumaling. Kung gayon ang tagsibol na ito, ay talagang ang susi sa immortalidad. Halatang napagtanto din ni Oborak ang kaseryosohan ng sitwasyon, lumubog ang kanyang mukha, oo nga, ito ang gamot ng kawalang kamatayan. Ang ganoong bagay ay hindi dapat itago sa mundo. Natatakot ako na ang tanging bagay sa mundo na napupuot sa gamot ng immortalidad ay ang pag-asa sa buhay. Ito ay malapit sa infinity, ngunit walang maraming mga angkan ng dugo na may nakuhang talento para sa paglaki. Para sa mga tao, ang pangarap na sanggol ay isang bangungot para sa lahi ng dugo. Alam ni Ye Fan na hindi na muling makikinig si Oborak sa kanyang paliwanag, at agad na sinabi kay Xiao Ziner, pipigilan ko siya, pumunta at inumin ang bukal na tubig na iyon. Ang itim na anino ay sumugod patungo kay Ye Fan, ang dugong espada sa kanyang kamay ay naging isang siksik na sword rain starlight, at inatake si Ye Fan ng galit na galit. Bagamat hindi naghiwa-hiwalay si Ye Fan, ngunit sa kanyang kasalukuyang lakas, wala pa rin siyang problema sa pakikitungo kay Oborak. Ayaw niyang gumawa ng sobrang ingay bigla, sa takot na baka may mga bitag sa lugar na ito ng mga multo, o baka masira ang Fountain of Youth. Bilang resulta, umiwas si Ye Fan habang nililimitahan ang paglapit ni Oborak sa tagsibol, at ang labanan ay biglang natigil. Nang naisip ni Xiao Ziner na maaari siyang umasa sa tubig ng bukal upang maibalik ang kanyang kabataan, natural na tuwang-tuwa siya. Susugod na sana siya sa pag-inom ng tubig, ngunit naisip niya ang isang tanong, gaano karami ang dapat kong inumin? Magiging bata ba ako kung uminom ako ng labis? Hindi katakatakang tanong ni Xiao Ziner, nakahinga siya ng hangin at naging bata ang katawan niya, paano kung inumin niya ito at naging sanggol sa isang paghigop? Gago ka! Nakikita mo ba akong bumabata na naman? Ang tagsibol na ito ay tiyak na hindi ka magpapabate sa aktwal mong edad. Sigaw ni Ye Fan habang nakikipaglaban kay Oborak. Tama si Xiao Ziner nang naisip niya ito, hindi nagbago si Ye Fan, inalis niya ang kanyang mga pagdududa at nagmamadaling kinuha ang spring water gamit ang kanyang mga kamay. Nang makita ito, umatras si Oborak, at ang isang pares ng kulay dugo na pakpak ay biglang kumalat sa kanyang likuran, at ang mahiwagang kapangyarihan ng kanyang katawan ay tumaas sa isang hindi pa naganap na estado ng pagsabog. Lucifer, babaeng Phoenix, ang haring ito ay ayaw mag-aksaya ng oras sa iyo. Dapat sirain ang lugar na ito. Kasunod ng dagandong ni Oborak, nanginginig ang kanyang mga pakpak, at nagsimulang kumalat ang kulay dugong shockwave mula sa kanyang katawan. Dahil sa malakas na hangin, si Ye Fan ay nagsumikap na tumayo. Ang pag-urong ng dugo, makinig sa aking tawag, ang kapangyarihan ng galit, ang umuungal na dugong leon. Pinalapot ni Oborak ang isang dagwang bola ng liwanag sa isang kamay at marahas itong binasag sa lupa. Matapos ang isang kulay dugo na magic circle ay kumikislap, isang malaking leon na hayop na may mga kasanayan sa dugo ay tila bumagsak sa hola at tumakbo palabas ng katawan ni Oborak, patungo sa posisyon ni Ye Fan, at ang bukal sa likod niya, na nagngangalit ng husto. Halika! Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, press turn on the notification bell.